Vice President Sara Duterte, Senator Amy Marcos, mga nagpapakalat ng fake news o biktima sila ng fake news? Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Mukhang nasunog itong si Sara Duterte at si Amy Marcos dahil sa pagpapaniwala sa mga online balita na kanilang nakalap. At ito ay patungkol doon sa inilabas na report ng Beverly Hills tungkol sa totoong report sa pagkasawi ni Mr. Tantoco. At meron din kasing lumabas na report di umano na galing din sa US na naglilink sa pangalan ni First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Ito ay galing sa isang manunulat, isang may pangalan na manunulat, kaya madaling napaniwala ang kanyang mga readers. So kumalat ang balita at ito na ang mga DDS trolls. At dahil galing sa isang respetado kuno na manunulat, naniwala itong mga DDS. Naniwala si Sara Duterte at naniwala si Amy Marcos. Pero sa panahon ngayon na napakadali naman mag-research para malaman kung totoo o hindi ang mga nababasa nating balita, basta na lang sila naniwala sa report nitong manunulat na ito. Dahil nga naman sa siya ay pinagkakatiwalaan ng mga DDS at kahit papano respetado siya diyan sa kampo ng mga DDS. Napaniwala niya itong mga DDS na totoo ang balita na may kaugnayan si First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. Ito nga ang sinabi ni Vice President Sara Duterte. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Nung nagkaroon ng drug overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon ay bigla na lang nilang hinila, kinidnap, kinuha, dinukot si Pangulong Duterte. Nabasa ko nga dito sa unofficial Ronald Bato de la Rosa Solid Supporters. VP Sara, kinonekta ang pagkahuli kay dating Pangulong Duterte sa nangyari kay Paulo Tantoco. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na ginawang panangga ng mga Marcos ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y kinakaharap na kaso ni First Lady Lisa Marcos sa Estados Unidos. May kinalaman umano ito sa pagpanaw ng isang mayamang negosyante dahil sa nasobrahan sa coke. Sabi nga ni Sara Duterte. Tapos noong nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos at merong namatay dahil sa drug overdose at nakita from the police report ay nandoon ang pangalan ng First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao sa loob ng kwarto kung saan ang tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room. At maraming nakitang white powder substance na sinabi sa police report ay suspected ay bigla nilang kinidnap, kinuha si Pangulong Duterte. So ang gustong palabasin ni Sara Duterte para malihis yung usapin sa pagkakadakip kay Lisa Marcos sa US na may kaugnayan sa pagkamatay ni Mr. Tantoco, bigla na lang kinidnap si dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte at dinala sa The Hague. So, sino ang nagtatakip? Sino ang gumagawa ng fake news? Totoo ba na kaya hinuli or kinidnap si Digong ay para mapagtakpan ang kaso ni Lisa Marcos sa US? Ang sabi pa ni Sara Duterte, malaking krimen. Nagkaroon daw ng malaking krimen sa Estados Unidos. So kung malaking krimen ang nangyari sa Estados Unidos, hindi ba dapat na ibalita na yan? Kumalat na sa buong US yan. Dahil ang sangkot ay ang First Lady ng Pilipinas. Pero meron ba tayong nabasa sa kahit na anong dyaryo sa US? Meron bang nagpadala man lang dito ng news clip na nagsasabing sangkot si Lisa Marcos sa pagkamatay ni Mr. Tantoco? Parang wala naman ako nababasa.
At parang wala naman akong nakita mga inilabas na mga DDS trolls na meron silang newspaper clippings or balita na nahuli si Lisa Marcos. Ang mga nagsasalita lang yung mga DDS din na nasa California, nasa States, na nagsasabing nahuli daw at nakadetain si First Lady. Samantalang si Lisa Marcos ay nasa Pilipinas na at umattend pa ng event ng Girl Scout. So dinakip ba at kinidnap si Digong para mapagtakpan ang balitang yan tungkol kay Lisa Marcos? O ipinakalat ng mga DDS na nahuli at nakadetain si Lisa Marcos para pagtakpan itong pagkakahuli kay Digong? Kilalang kilala po ang grupong DDS sa pagpapakalat ng fake news. At ito nga, yung video na napanood natin, galing yan sa Office of the Vice President. So, kung malaking krimen yan, bakit hindi nababalita sa mga programa sa US ang pagkamatay ni Mr. Tantoco na may kinalaman si Lisa Marcos? Dahil kung sakali mang naibalita sa ibang news agencies dyan sa US ang pagkamatay ni Mr. Tantoco, kasama ba sa balita si Lisa Marcos? Sabi pa ni Sara Duterte, nakita from the police report nandoon ang pangalan ng First Lady Lisa Marcos na isa sa mga tao sa loob ng kwarto kung saan ang tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at maraming nakitang white powder substance na sinabi sa police report ay suspected. Totoo ba na nakalagay sa police report na nandoon si First Lady sa loob ng kwarto at nakita ang mga white powder substance? So itong balita galing mismo sa Vice Presidente ng Pilipinas. So siyempre, ang mga didilis, porque si Sara Duterte ang nagsalita, paniniwalaan nila basta-basta. Ito namang best friend ni Sara Duterte na si Amy Marcos. Siyempre, sakayan sila ng balita. At porque sa tingin ko, itong si Amy Marcos ay may galit kay Lisa Marcos na para sa akin na personal ang galit ni Amy Marcos sa asawa ng kanyang kapatid. Hindi kaya sa inggit na mula nung pinakasalan ni Bongbong Marcos si Lisa Marcos na itsapwera na si Amy Marcos, hindi niya na makontrol si Bongbong Marcos? Yun ay aking obserbasyon lang. Kasi ano ang magiging dahilan kung bakit galit na galit si Amy Marcos, or should I say, inggit na inggit? Dahil sabi ni Senator Amy Marcos, given the gravity of these allegations and the matter's undeniable public interest, I urge Malacanang to issue a comprehensive report on the circumstances of Mr. Tantoco's death, including any involvement, direct or indirect, of the First Lady or other Philippine government officials. Sabi pa sa balita, Amy wants Malacanang to clarify First Lady's involvement in Tantoco's death. Senator Amy Marcos called on Malacanang to clarify the alleged involvement of First Lady Lisa Araneta Marcos in the death of Rustan Commercial Corporation Executive Paulo Pauwi Tantoco, who died in March reportedly due to cocaine use in Los Angeles, California. In a strongly worded statement, Senator Marcos cited troubling reports circulating online that linked the First Lady to the circumstances surrounding Tantoco's death on March 8, 2025. Sabi ni Amy Marcos, some reports further suggest that Mr. Tantoco was apparently part of the entourage of the First Lady Lisa Araneta Marcos, who was in Los Angeles at that time to promote the Manila International Film Festival. Dagdag pa niya, more troubling are claims circulating online that the First Lady may have personal knowledge of the circumstances surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present at the scene either shortly before, during, or immediately after the incident. Citing the gravity of allegations,
Senator Marcos urged the administration of her brother, President Ferdinand Marcos Jr., to issue a comprehensive report on the matter, including the whereabouts of her sister-in-law during the time of the incident. O, nakita nyo na, ano ang sinabi ni Amy Marcos dito? Troubling reports circulating online. Ibig sabihin, sa online niya lang nakita yung balita. Hindi man lang ba niya dinouble check kung totoo o hindi yung mga online balita na yan? Or tulad siya ng mga DDS na nabasa yung sinabi ng manunulat, yung report na ipinakita na sinasabing original, nakasama ang pangalan ni Lisa Marcos at may mga white substance na nakita sa floor tulad ng sinabi ni Vice President Sara Duterte. Yun kagad ang pinaniwalaan ni Amy Marcos. Di ba senador ka, matalino ka, basta ka na lang maniniwala sa reports circulating online? O nakakita ka ng pagkakataon na lalong ibagsak si First Lady Lisa Marcos dahil sa iyong galit at inggit sa ating First Lady? Naniwala si Amy Marcos tungkol sa troubling claims circulating online na naman na ito daw si First Lady may personal knowledge surrounding Mr. Tantoco's death, with some alleging that she was present. Yung some na yon na sinasabi ni Amy Marcos, si Sara Duterte mismo ang nagsabi, na sa report daw ay nandoon present si Lisa Marcos sa eksena. At nakita pa nga daw yung mga white powdery substance. So, ang gustong mangyari ni Amy Marcos, maglabas ng comprehensive report ang Malacanang tungkol sa issue ng pagkamatay ni Mr. Tantoco at kung nasaan si Lisa Marcos noong mga oras na yun. Dapat comprehensive report ang gustong makita ni Amy Marcos. Talagang gusto niyang diktahan si President Bongbong Marcos. Oy, maglabas ka ng isang report at ang gusto ko, comprehensive report. Nasaan ang asawa mo during the time of the death of Mr. Tantoco? O di tagumpay na naman sila ni Sara Duterte. Yung isa nagsabi na merong report, andun pa nga si Lisa Marcos, may nakita mga white substances, ito naman si Amy Marcos, dapat palakihin pa niya ang sinabi ni Sara Duterte para lumaki ang balita, para maniwala ang taong bayan na may kinalaman, may kaugnayan si First Lady Lisa Marcos sa pagkamatay ni Mr. Tantoco. At hindi lang basta-basta kaugnayan, dahil ang gusto nilang palabasin, kajamming ni First Lady si Mr. Tantoco. At kahit may mga lumabas ng balita noong mga time na yon na nandito na sa Pilipinas si First Lady at umattend na ng iba't ibang events, hindi pinaniwalaan yan ni Amy Marcos. Samantalang ito ay mga reports o mga balita circulating online din. Yan ang tinatawag natin na selective. Sasabihin niya yung mga reports or news circulating online. Bakit hindi siya maniwala na nandito na si First Lady? March 11 pa lang daw, nandito na si First Lady. May mga events na inattendan. Pero hindi siya maniniwala dyan. Ang pinaniwalaan niya na mga reports circulating online ay itong inilabas ng manunulat na yon. So ano ang nangyari? July 15, naglabas ang BHPD ng kanilang official na report. Ayon po dito sa balita, inilabas ng Beverly Hills Police Department o yung BHPD ang kanilang opisyal na incident report kaugnay sa pagkamatay ng Pilipinong negosyante na si Paulo Tantoco at pinabulaanan ang mga kumakalat na peking bersyon ng dokumento na nag-uugnay sa iba't ibang personalidad, kabilang si First Lady Lisa Marcos Araneta. Batay sa opisyal na ulat na nakuha ng Net25 sa pamamagitan ng Public Records Request noong July 15, 2025, natagpo ang walang malay si Tantoco sa kanyang kwarto sa The Beverly Hilton Hotel noong umaga ng March 8, 2025. Habang isinasagawa na ang CPR ng hotel security, dumating ang mga pulis at itinuloy ang pagsagip. Ngunit
idineklara rin siyang patay ng mga paramedic bandang alas 12:05 ng tanghali. Walang nakasaad sa ulat kung ano ang sanhi ng kamatayan at hindi rin binanggit ang anumang pangalan ng iba pang iniimbestigahan. At hindi rin binanggit ang anumang pangalan ng iba pang iniimbestigahan. Binigyan diin ni BHPD Detective Chris Coulter na hindi nila inilabas ang anumang sensitibong detalye at mariing binatikos ang mga pineking dokumento na nagpapakalat ng maling impormasyon online. Anya, ilang bahagi ng mga balita ay hindi totoo at maaaring makapanira sa integridad ng kanilang ginagawang investigasyon. Isa na dito ang vlogger na si Bobby Tiglao na nagpakalat ng malisyoso at peking dokumento at agad rin itong ipinakalat ng ilang DDS influencers upang yurakin at sirain si First Lady Lisa. Nilinaw rin ng BHPD na may mga bahagi ng dokumento na hindi maaaring ibahagi sa publiko ayon sa batas ng California, lalo na kung may kinalaman ito sa kasalukuyang investigasyon o sensitibong datos. Gayunpaman, naglabas sila ng mga batayang detalye gaya ng eksaktong oras at lugar ng insidente sa 9876 Wilshire Boulevard, ang address ng The Beverly Hilton Hotel. Nagpaalala ang BHPD lalo sa Pilipinas na maging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyong hindi pa nabeberipika, lalo na sa mga kasong sensitibo. Sa ngayon, wala pang opisyal na sanhi ng kamatayan at wala rin opisyal na pinangalanang person of interest na may kaugnayan sa insidente. Tiniyak na mga otoridad na patuloy ang kanilang investigasyon sa ilalim ng tamang proseso at naaayon sa batas. Ito po yung original at yung fake document. Makikita po natin, the paragraph marked in the circle was not released by the Beverly Hills Police Department. That document appears to have been tampered with. Sabi po yan ni Chris Coulter ng Beverly Hills Police District Detective. So kung ito yung inilabas na report ni Bobby Tiglao, saan niya kinuha yan? Aba delikado po yung ginawa ni Bobby Tiglao. Naglabas ka ng report at parang nangyari dinagdagan mo yung report para lang maisama ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, para yurakin at sirain ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos, na pinaniwalaan naman ni Vice President Sara Duterte at ni Senator Amy Marcos. Mga naturingang may posisyon sa ating gobyerno na basta-basta na lang maniniwala sa mga report at sa mga balitang circulating online. Alam natin, kalahati ng mga balitang lumalabas sa online ay puro peke. Hindi man lang sila nag-aksaya ng oras para i-verify kung totoo yung mga balitang yon o sadya lang gusto nilang manira ng tao. Tandaan po natin ang sinabi ni Sara Duterte. Totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo, basta masira ko lang kayo. Yan po ang battle cry ng mga DDS. Siyempre mula kay Sara Duterte, magsusunuran na po lahat yan. From Sara Duterte to Amy Marcos, hanggang sa mga alipores, hanggang sa mga vloggers, hanggang sa mga DDS supporters. At dahil nanggaling kay Sara Duterte ang balita, maniniwala lahat ng kanilang mga taga-suporta, including Amy Marcos. Kalungkot ano? Sa kanila pa nanggagaling ang fake news, napakadali namang i-verify. Again, unless ang talagang pakay nila ay ang manira. Dahil totoo man o hindi ang aking paninira sa inyo, basta masira ko lang kayo. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.